Tandal, hindi na kantidad. Idi agad agalok, idi promise lang. Gabsat ko. Iti kunak, iti sursuro ni ama na kantidad. Oray kunak trak-trak abalitok na kaya mabayadan. Tatakunada kanya. Ibaga mga nakantidad, kat ibaga mga uray trak-trak. Ada mo measure lang aron mo dati pa iti trak-trak nga ibagam. Sungakunada kanya. Once nga yung baga mga nakantidad, hanggang nagsarita ti trak-trak abalito, kuno trak-trak akwartata. Sabi sa ada nga ro di sarita nga uray pa ikit dino minil-milyon ti kwartam no handay lako di hamo kaya gatagan. Han nga magatadan. Wintahan nga magatagan. Kumbaga parang ano to, awan ti makabalor, no? Uray pa sa nga lubuan ket handa kaya baluran. Tanangin ni na pailata. Tanakan tidak garot. So, di ko nagkarodan, kaya't nangarod nga sawad. Dahil ito yung asuro-suro. So, dati salita na hanga may pilit, hanga may lako. Diba? Hanga may pilit, hanga may lako. Isurog nga, nakinayat nga na isurat. Ngimitan ta, na ilalay. Tatadagiti mayat nga mga dal, mabalinda nga dalin. Ngam uray pa'y kaya't tanda nga ilako, awan kumatang. Oh. Kahit ang katuruan na ito, mga kapatid ko, kahit ibibenta nyo, walang bibili. Bakit walang bibili? Bakit kahit ibenta mo walang bibili? Kasi nga, tingnan mo malalaman mo dito. Ang lupa ay ang personal ng nanay mo. Ang langit personal ng tatay mo. Lupa muna. Pag ang lupa, personal ng nanay mo, ibibenta mo. Makikipag-away ka dahil sa lupa. Hindi. Mga kapatid ko, hindi mo ito gagawin. Bakit mo hindi ito gagawin? Sapagkat mga kapatid ko, katawan mo pala yung lupa Bakit ka makikipag-away na kukunti yung sayo? No? Hindi pala ganon. So, ito yung manan tatan yung sarita nga, kuna ni ama, honesty, no? Honesty is the best policy. So, being honest. Kasi, if you are honest, mabubuhay ka walang hanggan. Why? Kasi nga, anyati ko na, don't tell a lie, so that you will not die. At nasaan, sasabihin mo, sino naman nakakilala, sino naman nakakaalam ng mga lies na sinasabi ko. Mayroon pong makakapagsalita, makapagsabi sa atin kung ano tayo or what tayo. Na yun yung, kumbaga, witness natin. Kaya nga sabi nga, ang Diyos, kasama mo saan ka man mapunta. Ang mga tao, anong sabi nila? Awan met. O, di ba? Wala naman, sabi nila. Pero ang hindi natin alam, God is life. Iti Diyos biyak. Kabsat. Nasa ng buhay? Nasa akin, nasa iyo, nasa atin lahat. So, anything na gawin mo, alam ng Diyos mo. Kaya nga sabi nga nila, tayo mismo hindi pa natin kilala yung sarili natin. But God knows us very well. Ito mo, nung mga unang panahon, di ba? Tayo, nung mga panahon po na ang daming tao, akala natin lahat na makikita natin dito sa motherland ng mga tao, true believer. True believer, mga tunay, podno. Believer lang naman. Noong dumating ang panahon, kahit pa nga nung andyan pa ang inay andyan pa ang ama, ano yung sinasabi nga, idi nagragsak, idi ununana, ta aduda, ngim noong magtagalan na, no sinupay dagijay nga, yung kadwa, sudapay ti manguy-uyaw. Diba? So, sila na yung nagkakaroon ng, kumbaga nagsasabi na, hindi yan, tama, ganito, ganyan. So, being ganun po yung mga bagay na nasabi or inaalam natin, kumbaga parang, ay oo nga no. So, nasa na yung salita noon na, nung mga unang mga panahon, na trak-trak, ang tao, akala mo'y puro mga true believers. Nasa na yung mga true believers?
marami, hindi naman lahat wala na. Marami. Pero yung iba na mga true believers daw, sila na yung mga sumasabing mga true sila. Na sila. Na diyan, at pabibig. Yun na yung kabsat. Mga true believers pa rin sila. Ang ginagamit nila, ni inay, ni ama. Pag tinanong mo, sinong inay, sinong ama, tinutukoy mo. Diba? So, kumbaga kasi mayroon akong mga nakita na mga nakilala, ganito ang sabi ng ama. Sinong ama yung nagsabi? Hindi niya alam. Hindi niya masabi kung sinong ama. So, ito kayo masabi ko sa inyo, hindi kasi natin naintindihan. If we going that on a word na pag-uusapan natin, ano ba kasi ang usapan? Iisang Diyos langit lupa lang. Kaya nga ngayon, yun ang sabi ni Brother Narciso Meli na sabi niya, kahit sino pa ang may gusto ng salitang pagkakaisa, nag-hide lang kayo sa salitang pagkakaisa. Bakit? Kasi, once we talk about pagkakaisa, ano bang katuruan ng Inay Conchita? Ang katuruan po ng Inay Conchita ay iisang Diyos langit lupa dan. Yun ang katuruan niya. Iisang Diyos langit lupa dan, mga kapatid ko. Yun ang katuruan niya. Bakit anong patunay ko na ang katuruan ng Inay Conchita ay isang Diyos langit lupa dan? Kasi nandun siya. Nasaan si Inay Conchita doon? Yung siya yung lupa. Oh, di isa siya doon. Nandun siya doon. Mga kapatid ko, kasali siya doon eh. Anong katuruan ng Inay Conchita? Iisang Diyos langit lupa adan. Nandun pa si Inay? Nandun si Inay. Saan si Inay doon? Yung lupa. Yung Diyos anak. Siya yung Diyos anak. Kasi nga yung motherland eh. Mga kapatid ko, siya rin yung Inay. Yebang, nandun pa sa tawag sa kanya. Susi ko na si kaning Inay, kuna na, ikaw ang Inay. Bakit Inay? Sapagkat may Y. Anong ibig sabihin ng Y? Sabi niya, Yebab. Anong ibig sabihin ng Yebab? Sanlibutan. Mga kapatid ko, sanlibutan ang usapan dyan. So, being sanlibutan ang usapan diyan, mga kapatid ko. So, siya nga si Inay. Tapos sasabihin nyo, ang katuruan niya, agatang kadagsanib. No. Kasi siya mismo yung lupa. Siya mismo yung Diyos anak. Mga kapatid ko, siya mismo yun. Imagine mo. Alangan naman yung lupa. Kaya nga sabi ko sa inyo noon, ako alam nyo noon, mayroon akong post na, ang Diyos, sabi ko, walang pinag-aralan. Sabi ko ang Diyos walang pinag-aralan. Sabi nila, ay hindi maganda yung makatarungan yung sinasabi mo ang Diyos ay makatarungan. Ngayon ang tanong ko, okay, kung hindi mo tanggap na ang Diyos ay walang pinag-aralan, saan nag-aral ang Diyos? Wala. Kasi kasalita lang naman. Paanong may pinag-aralan ng Diyos? Kung sabihin mo, bakit ano pa ang Diyos? Salita. Unang-una, Salita niya. ang Diyos po hindi tao. Oh, hindi. Hindi tao. Okay, sabihin na natin, naging tao. Ibig nyo sabihin, yung Diyos nag-aral. Hindi. Para may masabing may pinag-aralan ng Diyos. Mga kapatid ko. At kung nag-aral ang Diyos, ang universidad siya nag-aral. Another one, kung ang Diyos ay nag-aral sa universidad, sinong teacher ng Diyos? Wala. Oh, wala. Siya na yung great eh. Kaya nga, ang mga salita, mga kapatid ko, kailangan nating linawin. Tingnan mo mayroon kasi tayong sinasabi na, sabi nila, ang Diyos daw napakatalino. Napakatalino ng Diyos. Sabi ko naman, ang Diyos walang katalinuhan. Wala. Tapos sabi, hindi na naman matanggap ng tao. Sino magsabi sa'yo na ang Diyos walang katalinuhan? Totoo naman, ang Diyos ay walang katalinuhan. Bakit? Kasi siya ay makapangyarihan. Yes. Ang talino sa kapangyarihan magkaiba. Ang talino, aralin mo, punta ka sa universidad. Kaya tayo, pag sinabi nilang, wala kayong talino, wala kayong pinag-aralan, opo. Pero paano yung kapangyarihan? Meron. O, di ba? Mayroong kapangyarihan. Iso nga adaman diya sa uiding ako na nga, nagdumati, nalaingkan nasirib. Absat. So, yung aji mo tata, ano na naman yung sirib?
Yun ang hindi Wisdom. kasi alam ng tao. Wisdom Na ang yun. wisdom, ay ang sirib is wisdom yun. Oh, kaalaman mo. Hindi ito pinag-aaralan kahit saang school. Oh, oh, Kalaman kasi yan. yung, kung nalaing, nag-aral lang yon. Kaya nga sabi nga, iti kinalaing, kapsat, kung saan ka nag-adal, you cannot explain, no one can witness na matalino ka talaga. Bakit? Kasi ang katalinuhan nasa papel lang. There is a certification. Binayadan na si tuition fee. Oo pa. Pero kahit magbayad ka kung wala kang sertifikasyon, first honor, second honor, oh. Yung mga ganon, ngayon wala nang first honor. May mga with honor, mga ganon na. Oh. Ngayon, kaya ka matalino kasi mayroon kang certificate na may honor ka. Yung wisdom, walang ano yon. Walang sertifikasyon yon, mga kapatid ko. Pero, saan mo ito malalaman? Kaya nga may sinasabi, sa balay mo punpunto ti pinagsarsarita na eh. Diba? May mga ganung mga bagay na mga usapan. Bakit? Kasi nga po, iba lang din. Kung titignan po natin, katulad ng katuruang ito ngayon, iisang Diyos langit lupa adan. Paano ito naging katuruan? Mga kapatid ko. Katuruan po ito dahil kailangan nating makilala ang kasing iisang Diyos langit lupa adan. Dito po nakasaad, dito po natin malalaman yung bumubuhay at ikinabubuhay natin. Ano ang bumubuhay at ikinabubuhay natin? Ang bumubuhay sa atin, mga kapatid ko, Diyos. ito po yung dakilang lumalang. Ito yung dakilang lumalang. At ano tong dakilang lumalang? Ito yung liwanag. Ngayon, sasabihin nila, mga kapatid ko na, ang dakilang liwanag, kung sabi mong dakilang liwanag, kagaya nito, may ano ko lang, mayroong nag-post doon sa, may nag-comment sa post ni Sister Aida. Ang sabi niya, kung Ama ang tawag Diyos sa langit, ano naman ang tawag Diyos na naman sa liwanag? Yun ang sabi niya. So sabi ko sa kanya, sabi ko nung sa reply ko, you are only telling us and you are only knowing us that you doesn't know how to listen. You never know how to listen. Sabi ko sa kanya, ang pinagtataka ko, paano ka naging matalino na hindi ka marunong makinig? Ano ang patunay ko na hindi ka marunong makinig? We always explain that. We always explain yung liwanag, yung langit, lupa, adan. And yet, you're still asking, anong tawag namin sa araw? Anong tawag namin sa langit? Anong tawag namin? Bakit ang dami-dami yung tinatawag? Bakit mo tinatanong? It's because you're not listening. You only keep on complaining without listening. And you are proving that you are period. Diba? You are not listening and keep on complaining means you are sa Tagalog, biyaw. Oh, sa English, Dami. Lucano Ningneng. so, ganun yung puntuhan. So, that way, among that is supposed to be, you cannot share or you cannot provoke on that type of word na sinasabi, Pero among totoo lang, dati, may lolo ako na sabi niya noon, hindi ka nang kunala. Na DJ lalong ano ba tawag ito? Challenge. Lalong pahirapan daw ng matuto. Kasi pag yung nangnang, ano ba yung nangnang na? Lagi mo lang binibaby. Alam magiging baby. Ganyan yan. Parang kagaya niyan. Maibagan nga ang dakilang liwanag ay naging langit, naging lupa, naging adan. Kaya nga may usapan na 4 as 1, 4 as all. Paano naging 4 as 1, naging 4 as all? Yes, because this one, na God Almighty, siya mismo yung naging God the Father na langit, God the Son na lupa, at God the Holy Spirit na tao.
Siya mismo yung naging, no? God, kaya nga sabi nga, God become man. O imagine mo yun, God become man. Yun yung usapan, mga kapatid ko. And yet, you still keep on asking nga, anong nga tawag mo sa ganito, anong nga tawag mo? Are you not listening? Kaya nga minsan, ang sabi, daig daw ng marunong ang taong mapalatanong. Ngunit ang sabi naman, sa bunganga mo rin mabibingwit ang isda. At sa bunganga mo rin malalaman kung ang tao may laman talagang utak o wala. Yun na. Oh, may kaalaman ka ba talaga o wala? Di ba? Yan ay magre-reflect sa salita mo. Yun na. Mga usapan yan. Ano yung mga usapan na yan? Yun po yun, mga kapatid ko. Kaya nga ngayon, ito sinasabi, the higher things. The higher, bakit sinabing high school ito? Kasi po, mga kapatid ko, imagine mo ha, dito natin is yung simple word, simple things lamang na mga usapan na kailangan natin pag-usapan. Iba ang creation, iba sa gawa. Yun na. Ibang ibig sabihin ng creation at ibig sabihin ng gawa. Ano yun? Pag ginawa, kamay ang involved. Diba? Mayroong material things na involved. Na talagang ginawa mo. Sa bagay, yung creation, tayo naman, create naman tayo ng nanay at tatay natin. Ano? Iba naman. May physical thing naman na gumawa. Talaga, tayo naglabing-labing sila eh. Pero hindi nila ginawa na, oh, ginawa ko yung ilong niya sa ganitong araw, yung tainga niya sa ganitong araw, yung mata niya sa ganitong. Hindi. It's because after yung labing-labing na yan, yung similya na yan, siya nang bahalang nagbuo. Diba? Siya na yung nagbuo. After 9 months, kaya nga minsan ang sabi ng mga ibang matatalino, ay apaw, no kumabot ni inagaw, kat impaayan na mo, ininaramid na, kasi sinaysaya na di agong ko, hindi sana pangok. Diba? May mga ganon. Nagaramid na mo lang ubingan, kasi na pala sinaysaya at tatlo ang kumamot na pangok. May mga ganong salita. So ngayon sasabihin na, kaya nga, iba ang gawa, iba sa creation. Ito, usapan natin. Ang langit sinasabi nila, mga matatalino yan sila, mga nag-doctorate. Isinulat nila na ang langit daw ginawa ng Diyos. See? Yun ang ginawa yan. Kung ang langit is ginawa ng Diyos, mga kapatid ko, Ano namang ginamit? nasaan yung Diyos na gumawa? Oo nga. No? Saan yung Diyos? Saan noon saan nagbitin si Diyos inarami? Iti nga to, nagbitin na niya. O sino kasama niyang humawak ganyan ng langit? Or anong ginawa niya sa langit? Ano ba yung langit na yan? Made of foam? Made of cotton? Ano? They cannot explain it. Kabsat. Kabsat ko. Iso nga itata, kabsat, ipinapaliwanag ng katuroang ito. Langit is not made of God, but it was actually created by God. Pero now, it's not already created by God, but because God itself become langit. Well, Imagine mo yan, yung God mismo, yung naging langit. God itself become langit. Naging heaven siya, naging Godfather siya. So, it's not anymore word na God become, or God created by. Hindi na. Kasi there was actually a word na God become man. We should examine that word, God become man. Eksakto aja, eksakto. No? Eksakto. Hanga na inginaw, hanga na isikong, hanga na pagibi. Totally God itself become man. Siya mismo yung naging tao. Kaya nga ngayon, they were talking about this one na, ano na, sikat na naman. Ang tagal ng sumisikat yan na hindi nila pinapa-downfall. Kaya nga sabi ni Ama, the more we talk on something, nagiging nagaganap. Kasi we are talking about it eh. Kaya nga lagi ko rin sinasabi sa inyo, I keep on talking din yung prediction ko. Bakit? Para sa ganon, it will happen. Diba? It will happen. Kasi that's my prediction eh. So ano yung bagay na gusto nila? Ano yung gusto nilang i-predict na yan? Sabi nila, there is a word or there is something na sinasabi nila na the big one. So ngayon, the big one, ang gusto nilang gawin sa the big one, mga kapatid ko, is they were talking about lindol, earthquake, no? Well,
ang katuruan ito, ipinapaliwanag niya rin na mayroon talagang talong nga didigra, tatlong mga, ito talong nga didigra kapsat, which is na itong ikatlo is lindol. Lindol, peste, and guerra mundial. Ito yung pinakamatitinding tatlo. Pero yung unang-una, mga kapatid ko, yung una is, sabi nila, gutom. Ito yung sinasabi nilang pamen, gutom. And then, dumdum mga sakit. They were talking about this one. Pero sabi ni Ama, marami pa rin makaligtas. Tata, being aduti makaligtas, paano itong earthquake? No? At ito yung earthquake, wala tayong magagawa. Kasi, mga kapatid ko, itong bagay na ito na sasabihin nila, hindi una na nga panahon, ang mundo ay planada. It's hallelujah. Now, being hallelujah, mga kapatid ko, nagkaroon lamang ng earthshake, nagkaroon lamang ng lindol, it's because noon pong nasakdal ang katotohanan, nasakdal nga si Amang Adan. Sinakdal po nila. So, nagkaroon ng lindol. So, nagkaroon na ito ng ato na baba, mga ganun natin, may Amerika na, may Roma, may Inglaterra na. Pero babalik tayo sa the same part ng word na kaya nga sinasabi din namin na the word hallelujah, it means to say, ibig sabihin, is planada nga daga. Patad, kapatadan. Walang bundok, walang mababaw, walang ganon. Wala nang matawag na mainland, wala nang matawag na seaside, wala nang ganon. So magiging ganon ang usapan, mga kapatid ko, babalik tayo doon. At paano maibabalik sa dating hallelujah ng mundo, dating kapatagan ng mundo? It's because of earthquake. Oh. Earthquake pa din. Yung lindol pa rin. At ang lindol na ito, it's not only in the Philippines, it is in the whole world. Buong mundo po ito. Why? Buong mundo. It's because, mga kapatid ko, isang Diyos lang. At ang mga bagay na ito ay magaganap dahil adan nakaamu iti kinapot. That is why na napakatindi na ngayon. Bakit? Halos sagad-sagad na. Halos sagad-sagad. Actually, they are saying dito sa Isabela, they were saying before this Saturday, Sunday, mga kapatid ko, magkakaroon daw ng typhoon. I only realized na this time pa lang, ngayon pa lang pala magkakaroon tayo ng pangalawang bagyo. Anong buwan na? July na. At ang sinasabi, bising. So, pakawanan na ni Apo Diyos, pakahapon, tinatanong ko, ayan na nga rin di bagyo, hinahanap ko tuloy. Sabi naman ni Brother John, adda pero magna-auroran, didala po siya na Ilocos, Pangasinan. Yun ang sabi niya. Pero hinahanap ko dito. So nga sabi ko, pakawanan na ni Apo Diyos. Tayo na lang nga rin, urat, biro kapalaan. So nga, pakawana, di ba? So, being ganon, kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung maraming salita tayo, may mga salita tayo. Hindi yung hinahanap, kundi tinatanong. Oh, okay, so tinatanong ko, but then parang ganun nga. So meron pa kasi doon sa salita, no? We hope so. Ganon, we hope so. We are hoping, umaasa tayo. Iji ba nag-umaasa tayo? Doon sa Ilocano kasi, mangnamnama tayo. Diba nakabaling na Diyos? Pero ang sabi ko, mas maganda yung salitang we wish. Gusto natin. Hindi wag ka lang umasa lang. Gusto natin. Kaya nga kagaya ng isang salita, ang gusto, ang plano ng Diyos sa atin, diyak ang nanayon. That is why we always saying na, ang plano ng Diyos, buhay na walang hanggan sa atin. Kaya nga sabi ko, once you talk, kailangan yung sa salita mo kasali ka. Kasali ka. Ang plano ng Diyos, buhay na walang hanggan. Ikaw naman, anong plano mo naman? Yun ang tanong. So, supposed to me, di dyan masaritan, di pagayat ko. Ang gusto ko, I wish, buhay na walang hanggan. At paano mo ito makakamit? Paano ko ito makakawit? Because ito yung plano ng Diyos. Ito na yung ganap ng sinasabi nila. It's better receiving and giving. God gave us, so we receive. Diba? God gave us life. God gave us our body, so we receive. Being we receive, mga kapatid ko, parang kagaya, ito kasi usapan noon. Usapan ito. Mayroon pang mga nauusapan na ganyan, pero gusto ko lang maalala ko ngayon, gusto kong ipaliwanag.